Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 786, Paggising ng Espiritu ng Dugo. Ubo-ubo-ubo. Ang orasan ay patuloy na tumutunog habang si Yun Fei Yang ay sinalakay sa loob nito. Isang nakakatakot na liwanag ang sumilay sa kapaligiran. Nasuffocate ang mga malapit sa kampana sa pressure. Biz. Muling umalangaw ang kampana habang ang isang gininto ang nakakasilaw na liwanag ay sumilay sa kalangitan. Dumating na si Jun Moshi, ang kanyang vital chi ng katwiran at ang kanyang gintong Changpao ay nakasisilaw. Naglabas siya ng nakakasilaw na chi na maaaring makasira ng kahit ano. Nagsimula ng manginig ang mga hindi nakatakbo, hindi sila nakaiwas. Tumalsik ang dugo. Ang Changpao ni Jun Moshi ay kasing talas ng talam at kumitil ng kanilang buhay. Bumalik. Ang mga tao ay umatras na parang mga baliw. May nakapansin na ang nakakasilaw na Changpao ni Jun Moshi ay may mga marka na parang mga ugat, tulad ng mga mahiwagang marka sa misteryosong mundo. Ang mga armas na iyon ay tila may kakayahang makipag-usap sa isa't isa. Magkasama, ang kanilang lakas ng pagsabog ay nakakatakot. Ang mga sandata na iyon ay malamang na may hindi pangkaraniwang antas at kalidad. Karamihan sa mga tao ay hindi pa nakakita ng ganoon kalakas na sandata sa kanilang mga sekta. Hindi nakapagtataka na ang rehiyon ng Ganyu ay napakataas ng tingin sa mahiwagang mundo. Sa loob ng ilang araw, nakakuha na ang dalawang iyon ng walang kapantay na kayamanan. Napansin ng ilang tao sa di kalayuan ang kaguluhan at lumipad patungo sa kanila. Sila na, napakaswerte nila. Nakakuha na sila ng napakalaking kayamanan. Nakita ng mga tao mula sa Tianqi sina Jun Moshi at Yun Fei Yang na mukhang maharlika at marangal sa hangin. Naging mas kalmado ang labanan ng magkalat sa lupa ang mahigit 100 bangkay. Ang mga bangkay na iyon ay malalakas na magsasaka at pawang mga henyo na kabilang sa pinakamalaking sekta, ngunit hindi nakayanan ng isang pag-atake. Ano ang dapat nating gawin? Tanong ng mga taga Tianqi kay Yu Tianji. Lahat ng 45 sa kanila ay sabay na tumawid sa kalawakan at kumakatawan sa isa sa pinakamalaking grupo na pumasok sa misteryosong mundo. Kinakatawan din nila ang Tianqi, bakit mo ako tinatanong kung ano ang dapat nating gawin? Nakangiting sabi ni Yu Tianji. Nagpatuloy siya sa pagsulong at tinanong sina Jun Moshi at Yun Fei Yang, hindi masama, hindi ko akalain na makakakuha kayo ng mga ganoong kayamanan. Nakakuha ka ba ng iba pang mga item na handa mong palitan? Lahat tayo ay taga Tianqi kaya dapat nating tulungan ang isa't isa. Sina Yun Fei Yang at Jun Moshi ay lumingon at tumingin kay Yu Tianji. Umiling sila ng walang pakialam, may sasabihin ba sila sa kanila? Sumama sila sa Tianqi dahil kay Lin Fang at pagkatapos ay pinuna sila ni Yu Tianji at inakusahan sila na may masamang intensyon. Anong ibig mong sabihin? Natatakot ka ba na itago namin ang iyong mga kayamanan para sa aming sarili? May ibang tumunog sa gilid ni Yu Tianji. Hindi. Sabi ni Yun Fei Yang sa medyo malamig na paraan. Kung gayon, bigyan mo kami ng isa sa iyong mga kayamanan. Lahat tayo ay taga Tianqi kaya dapat tayong kumilos ng sama-sama at magbahagi ng mga kayamanan. Kapag umalis kami sa mahiwagang mundo, ibabalik namin ito sa iyo. Nakangiting sabi ni Yu Tianji sa mainit at palakaibigang paraan. Bago ka sa Tianqi, ngunit handa kaming tulungan kang labanan ng mga taong umaatake sa iyo. Natural, kailangan mong patunayan na willing kang makipagkaibigan muna sa amin. Si Yu Tianji ay tuso. Talagang sinabi niya na kung hindi nila ibibigay ang isa sa kanilang mga kayamanan, hindi sila tatanggapin ni Tianqi. Nang sumali kami sa Tianqi, sinabi ng matanda na ang mga kayamanan na makukuha namin ay sa amin. Ang tanging kondisyon para sa pagsali ay huwag ipagkanulo si Tianqi. Malamig na sagot ni Yun Fei Yang. Pagkatapos ay idinagdag niya, nang walang pakialam. Hindi namin ibibigay sa iyo ang alinman sa aming mga armas, gusto mo man kaming tulungan o hindi ay walang kinalaman dito. Bastos. Wala kang pakialam kay Tianqi. Talaga. Sumama ang dalawang iyon sa Tianqi ngunit sandali na lamang at pagtataksilan nila tayo. Dapat nating ayusin ang mga account ngayon at patayin sila, pagkatapos ay maaari nating kunin ang mga armas na iyon sa pangalan ni Tianqi. Sunod-sunod na nagrereklamo ang mga taga Tianqi. Ang kanilang mga mata ay kumikislap sa malamig na ilaw. Malamig na ngumiti sina Jun Moshi at Yun Fei Yang. Halata na gusto nilang nakawin ang kanilang mga armas kaya hindi na kailangan pang pag-usapan sa paikot-ikot na paraan. Kung gusto mong samantalahin ang kasawian ng isang tao at ipahamak sila, kailangan mo ba ang mataas na lugar? Malamig na ngumiti si Yun Fei Yang. Kung gusto mong nakawin ang aming mga armas, gumamit lamang ng lakas at gumawa ng kwento mamaya. Tulad ng inaasahan, ikaw ay may likas na lobo. Taga Tianqi ka kaya bahala na si Tianqi. Kung tungkol sa iyong mga armas, sasakupan sila ng Tianqi sa lalong madaling panahon. Sinubukan silang takutin ni Yu Tianji, pero mas madaling sabihin kaysa gawin. Ang iba ay malamig na pinandilatan sila, mayroon silang 45 tao sa kanilang gilid. Napakawalanjiya. Sinabi ni Huang Fulong mula sa karamihan, na sinulyapan ang mga tao mula sa Tianqi, napakawalanjiya. Puno ka ng kalokohan. Nang makita mong gusto ng iba na nakawin ang mga kayamanan, nagpasya kang nakawin din sila. Kayo ang mga taong nagtataksil kay Tianqi. Hindi mo iginagalang ang turo ng elder sa pamamagitan ng pang-aapi sa iba mula kay Tianzuan. Ganoon ba? Sabi ni Yu Tianji habang nakangiti ng malamig.
Tiningnan ni Huang Fulong ang mga tao mula sa grupong Tianzuan at napagtantong nasa panig silang lahat ni Yu Tianji. Little Zhu, patuloy nilang pinagtaksilan ang grupong Tianzuan. Ikaw ang pinuno ng aming grupo, kaya paano ka mananatiling tahimik? Pinandilatan ni Huang Fulong si Tian Chizu. Ano ang kinalaman ng mga taong iyon kay Tianzuan? Si Tian Chizu ay walang pakialam sa kanila kahit kaunti. Si Huang Fulong ay hindi na mukhang galit na galit, sa halip, siya ay nanlumo. Tila siya lang ang nagmamalasakit sa mga turo ng matanda. Isang tiyak na lamig ang samalubong sa kanya. Mukhang masyado akong nag-iisip. Dahan-daang lumingon si Huang Fulong. Naglakad siya patungo kina Jun Moshi at Yun Fei Yang na may matinding kalungkutan. Pagkatapos ng ilang hakbang, ang katawan ni Huang Fulong ay napalibutan ng malamig na enerhiya. Boom! Isang nakakatakot na enerhiya ng yelo ang bumagsak sa likod ni Huang Fulong. Sabi ng isang tao, pinagkanulo mo si Tian Chi at sa tingin mo kaya mo pang mabuhay. Si Jun Moshi at Yun Fei Yang ay namangha, gayon din si Tian Chizu ngunit nanatili siyang tahimik. Ang malamig na enerhiyang iyon ay tumagos sa mga daluyan ng dugo ni Huang Fulong at agad siyang nagyelo. Biz! Ang sinaunang kampana ni Yun Fei Yang ay naglabas ng mga hagong na tunog at ilang matulin na enerhiya ang lumitaw. Si Jun Moshi ay naging isang gintong sinag ng liwanag at nawala sa kanyang orihinal na posisyon. Isang nakakatakot na dagandong ang kumalat sa hangin. Biglang narinig ang chant ng dragon. Inilabas ng katawan ni Huang Fulong ang Dragon Chi. Isang dragon illusion ang lumitaw sa himpapawid at sumugod sa kalangitan. Marahas na tumitibok ang puso ng mga tao habang nakatitig sila kay Huang Fulong. Ang kanyang mahabang buhok ay lumipad sa hangin at ang kanyang itim na buhok ay naging ginto at nakakasilaw na liwanag. Isang berdeng dragon ang dahan-daang sumanib sa kanyang katawan. Isang dugong espiritu ang nagising mula sa loob niya. Isang dragon. Ang kanyang espiritu ng dragon ay nagigising. Ang mga tao ay namangha, ang kanilang mga balintataw ay lumiliit. Lumawak ang mga daluyan ng dugo ni Huang Fulong, tila siya ay nagiging dragon. Roar! Itinaas ni Huang Fulong ang kanyang ulo at umungal habang nakatingin sa langit. Napakatindi ng pressure na hindi na sila makagalaw, nawalan sila ng lakas. Tumingon si Huang Fulong, kumikislap ang mga gintong ilaw sa kanyang mga mata. Napatitig siya sa taong umatake sa kanya, halos makakita ng matatalim na kuko na tumutulo ang dugo sa harapan niya. Mamatay! Sigaw ng isang taong galit na galit. Tumalsik ang dugo habang ang nakakatakot na chi ay agad na nawala. Nakakatakot. Ang dugong espiritong iyon ay napakalakas. Ito ay isang tunay na espiritu ng dragon. Akala ng karamihan. Ang walang kapantay na martial god unang yugto. Kabanata 787, sinusubukan mo bang lumaban sa akin? Si Tian Chizu ay namangha din. Sumulyap si Huang Fulong sa karamihan, mukha siyang Dragon Emperor sa kanyang magulo na gininto ang buhok. Tila kaya niyang durugan ang buong mundo gamit ang kanyang mga kuko. Nagbago ang kanyang hitsura, nagbago ang kanyang lakas, nagbago ang kanyang chi. Sa sandaling iyon, si Tian Chizu na dating itinuturing na diyosa ng karamihan sa mga tao sa Tianzuan ay nahihiya, pakiramdam niya ay mababa siya. Noon pa man ay alam na niya na si Huang Fulong ay nagtataglay ng napakalaking pisikal na lakas, ngunit siya ay simple ang pag-iisip. Palagi niyang iniisip na si Huang Fulong ay hindi kailanman magiging kwalipikadong maging asawa niya. Kahit na si Huang Fulong ay simple ang pag-iisip, siya ay matapang at malakas, kung ano ang hindi pinanggasan ng mga tao na gawin, ginawa niya. Para sa dalawang iyon, handa siyang harapin ang lahat mula sa Tianchi. Biglang naramdaman ni Tian Chizu na maliit at makasarili. Patayin siya. Galit na sigaw ng isang tao. Kaagad, ang kapaligiran ay napuno ng mga enerhiya ng yelo na may kakayahang magyelo sa hangin. Mamatay. Galit na sigaw ng iba habang kumakalat sa hangin ang mga dagandong. Isang avalanche na parang pag-atake ang bumaril patungo kay Huang Fulong, tila ililibing ang dragon. Roar! Ang berdeng dragon ay umungal at iniunat ni Huang Fulong ang kanyang braso. Ang kanyang manggas ay pinutol mula sa pag-atake, ang dragon ay naging mas kakaiba ngayon, nagpapakalat ng isang nakasisilaw na gintong liwanag. Boom! Hinawakan ni Huang Fulong ang kanilang braso gamit ang kanyang mga kuko. May mga kaliskis ng dragon sa mga braso ni Huang Fulong. Avalanche. Gotcha! Isang avalanche ang bumagsak patungo kay Huang Fulong na agad na nalunod dito. Ilang mga tao pagkatapos ay itinapon ang kanilang mga sarili sa kanya, gusto nilang patayin siya. Biz! Muling umalangaw ang tunog ng kampana ni Yun Fei Yang habang kumalat ang ilang sound wave sa hangin. Pinagsalikop ni Yun Fei Yang ang kanyang mga kamay at ang kampana ay bumaba mula sa langit, isang tao ang agad na nadurog sa ilalim nito at ang lalaking katabi niya ay nagsimulang damyugo. Nanginginig ang kanyang kaluluwa, na pagtanto niyang malamang na mamamatay na siya. Kurkur. Ang gintong Changpao ni Jun Moshi ay nabasa ng dugo at kumikislap, ang mga ilaw nito ay nakasisilaw. Pumunta ka, isang napakalaking halaga ng mahahalagang chi ng katwiran ang lumitaw at bumagsak sa kalangitan. Isang nakakatakot na suntok na puno ng mahalagang chi ng katwiran ang nagpapahina ng loob sa karamihan. Tila kayang lipulin ang lahat at lalo na ang mga masasama. Ang mahalagang chi ng katwiran na iyon ay tumama sa maraming tao, na naging sanhi ng kanilang paggubo ng dugo ng walang tigil. Nakaramdam ng pang-api ang kanilang mga kaluluwa na para bang malapit na silang mamatay. Grr!
Krr. Nakakasilaw ang gintong Changpao na basang-basa ng dugo. Suntok ng katwiran. Isang napakalaking halaga ng mahalagang chi ng katwiran ang bumangon sa himpapawid, ang mga tao ay nakadama ng kababaan kapag nakita nila ang chi na iyon. Ang nakakatakot na mga ilaw na iyon ay maaaring lipulin ng anuman at sirain ang kasamaan. TNG Constellation Skill, 7 Stars Connection. Galit na sigaw ni Yu TNG. Tumaas ang kanyang mga daliri sa langit at lumitaw ang 7 bituin. Unti-unti, naging mas kakaiba at nakakasilaw ang mga ito. Ang iba pang mga pinuno mula sa iba't ibang bahagi ng TNG ay nagtipon at lumipat patungo sa 7 bituin. Kaagad pagkatapos, tila ang kanilang lakas ay hinihigop ng mga bituin. Ilang yelo, ilog ng apoy at ilang nakakatakot na enerhiya ng espada ang lumitaw. Si Tian Chizu ay mukhang irresolute. Gayunpaman, inilabas din niya ang kanyang lakas at inilagay din ito sa bituin. Pagkatapos ay agad na bumagsak ang yelo at nyebe pababa. Pinawi ng nyebe ang kalangitan at tinakpan ang lupa. Kahit na hindi ginagamit ang Tianshu Star, sapat pa rin ito para talunin ka. Si Yu Tianji ay lubos na nagtitiwala sa kanyang mga bituin. Ang mga bituin na iyon ay inaapi si Jun Moshi, tila kaya nilang sirain ang mga bundok at patuyuan ang mga karagatan. Ang mga nakakatakot na kulog ay umaalingaw-ngaw, ang lupa at langit ay tila dudurog. Pumunta ka, sumigaw si Yunfei Yang habang sinusuntok ang sinaunang kampana, na naglalabas ng hindi kapani-paniwalang paghiging. Isang napakagandang liwanag ang nagpapaliwanag sa kapaligiran at bumaril patungo sa 7 bituin. Biz. Malalim at mahaba ang tunog ng kampana. Sa pagkakataong ito, hindi kayang apihin ng sinaunang kampana ang lahat, sa halip, tumalbog ito. Kahit na ito ay isang malakas na sandata, si Yunfei Yang ay hindi sapat na malakas. Nakokontrol lamang niya ito sa isang tiyak na lawak, malayo sa kakayahang pagsamantalahan ang buong kapangyarihan ng sandata. Roar! Itinaas ni Wang Fulong ang kanyang mga kamay patungo sa langit at lumitaw ang isang suntok ng dragon, tila gusto niyang sirain ang mga bituin. Krr! Krr! Ang mga nakakatakot na nakamamatay na enerhiya ay lumitaw, hindi mapigilan at kayang lipulin ang anuman. Hindi napigilan ng dragon ni Wang Fulong ang nakakasilaw na mga bituin. Boom! Malamig na umungol si Wang Fulong at tumalsik ang dugo sa kanyang bibig. Hindi palalampasan ng ibang mga magsasaka ang pagkakataong ito, sinamantala nila ang sitwasyon para umatake ng may higit na lakas. Isa lang ang layunin nila, nakawin ang sinaunang kampana at ang gintong Changpao. Boom! Naglabas si Jun Moshi ng napakalaking halaga ng mahahalagang chi ng katwiran, ang nakasisilaw na gintong mga ilaw ay parang panaginip. Nakakasilaw ang mga ilaw na iyon kaya masakit ang mga mata ng mga tao. Ang sobrang lapit sa mga ilaw ay malamang na nakamamatay. Ang 7 bituin ay mapang-api, gumagalaw na parang galit na karagatan. Ang iba't ibang uri ng lakas ay sabay-sabay na nahuhulog, tila hindi nila napigilan. Ngunit ang mahalagang enerhiya ng katwiran ay talagang hindi kapani-paniwala. Nakatitig si Wang Fulong sa langit, kumikislap ang mga gintong ilaw sa kanyang mga mata. Hanggang na dagandong-dagandong. Si Wang Fulong ay umungal ng malakas ngunit hindi sila makatao, ito ay ang pag-awit ng mga dragon. Bumangon siya sa himpapawid at nakita ng karamihan ng isang dragon sa langit. May dragon silhouette sa kanyang katawan. Parang ang buong lakas na nakapaloob sa kanyang dugo ay inilabas. Boom boom boom. Itinaas ng dragon ang brasong natatakpan ng kaliskis sa langit at hinawakan ng 7 bituin. Napuno sila ng nakamamatay na enerhiya, na pumutol sa kaliskis ng dragon. Tumalsik ang dugo, gayunpaman, hindi ito nagpatinag habang sinusubukan nitong apihin ang mga bituin. Ang 3 mandirigma na iyon, desperado, ay lumalaban sa higit sa 100 mga henyo. Napuno sila ng dugo. Puno na ng mga bangkay ang lupa. Alam ng sinumang henyo na posibleng naghihintay sa kanila ang kamatayan kapag pumasok sila sa misteryosong mundo. Ang mga kayamanan kung minsan ay kailangang kumita sa pamamagitan ng dugo. Patuloy na dumagsa ang mga cultivator sa siksik at nakakatakot na chi. Marahil ay may ilang hindi kapani-paniwalang kayamanan na nakawin, kung hindi, hindi magkakaroon ng ganoong kahusay na labanan. Sa gitna ng karamihan ng tao mula sa Tianchi, malamig na nakangiti si Yu Tianji. Galit na galit siyang nakatingin sa 3 taong nag-aaway, gusto niyang makita kung hanggang kailan sila makakalaban. Marami pa ring malalakas na mandirigma ang grupong Tianchi. Ang 2 armas ay malamang na mapupunta sa kanilang mga kamay. Si Yu Tianji, bilang pinuno ng grupo, ay makakaagaw ng isa sa mga armas para sa kanyang sarili lamang. Sa sandaling iyon, iniisip na niya kung alin ang kanyang kukunin, ang sinaunang kampana o ang gintong Changpao. Mga 1 kilometro ang layo, may ilang espadang chi na paparating sa kanila na may hindi kapani-paniwalang bilis. Boom! Isang taong lumilipad patungo sa larangan ng digmaan ay nagulat at nagsimulang pagpawisan ng husto. Nag-aalala siya sa liwanag ng espada na tumatawid sa kalangitan na parang isang shooting star. Nakakakilabot. Tao ba talaga ito? Naramdaman niya ang isang nakakatakot na espada na tumutusok sa kanyang katawan. Hindi man lang siya nagkaroon ng oras para makapag-isip ng mabuti nang may dumaan na naman sa kanya na may hindi kapani-paniwalang bilis din. Mahirap subaybayan ang malambot at matikas na silhouette na iyon, tila hindi siya nag-effort na gumalaw ng may ganoong maliksi sa kalangitan. Ang 2 iyon ay tiyak na sina Lin Fang at Tang Yuyu.
Mula sa napakalayo, naramdaman nila ang siksik na chi na pinakawalan ng labanan at sumugod sila. Napansin nila na ang tatlong tao ay napapaligiran ng isang malaking grupo ng mga cultivator, nakilala nila ang tatlong iyon na sina Jun Moshi, Yun Fei Yang at Wang Fulong. Ang lahat ay masyadong nakatutok sa labanan at hindi napansin ang liwanag ng espada na patungo sa kanila. Ang isang tao sa gitna ng grupong Tianqi ay lumingon at nakita ang liwanag ng espada, ngunit huli na, namatay sila nito bago sila makapagbigay ng babala sa sinuman. Kurkur. Biglang naramdaman ng mga tao mula sa Tianqi ang napakatalom na chi, isang dugong chi ang tumaas sa hangin habang ang ilang tao ay nagsimulang nanginginig ng marahas. Kaagad pagkatapos, nakita lamang nila ang isang liwanag ng espada na tumagos sa karamihan. Ang isang hanay ng mga magsasaka ay agad na pinutol sa kalahati. 10,000 espada, patayin. Galit na sigaw ng isang tao, napakalakas ng boses na iyon kaya nayanig ang lupa. Milyon-milyong mga espada ang nagkakalat ng nakakasilaw na mga ilaw ng sabay-sabay. Ang mga umaatake kay Jun Moshi at ang iba ay namatay sa lugar habang ang iba ay umatras pabalik. Pag-isahin. Sabi ng isa pang boses. Isang nakakatakot na liwanag ng espada ang bumungad sa hangin at ilang tao ang nasugatan muli. Sino ang lalaking iyon? Ito ay ang binata na hinahanap ni Shengang at ilang iba pang maimpluwensyang grupo, si Lin Fang. Pumunta ka, galit na sigaw ni Lin Fang. Ang 5 magkakaibigan ay dumaong muli sa tuktok ng pasukan ng kuweba at tumigil sa pag-atake sa karamihan. Sinulyapan ni Lin Fang ang karamihan ng tao sa isang malamig at namumuhi na paraan. Si Yu Tianji at ang iba ay nakatitig kay Lin Fang. Napakaraming malalakas na cultivator mula kay Tianqi ang namatay sa ilalim ng kanyang mga sword lights ngayon lang. Lin Fang, parang nagpasya ka rin na ipagkanulo si Tianqi. Ang dami mo kaming pinatay. Sabi ni Yu Tianji, ang kanyang mukha ay puno ng pagpatay. Tumigil ka sa mga kalokohan mo. Galit na sigaw ni Lin Fang habang naglalabas ng kaunting sword energy. Sinabi sa amin ng mga matatanda ng Tianqi na magtulungan at pangalagaan ang pagkakaisa ng bansa, ngunit ngayon, para magnakaw ng ilang kayamanan sinusubukan mong patayin ang iyong mga kasama mula sa Tianqi. Higit pa rito, napakawalan mo na nangako ka na ako ang taksil ng bansa. Sino ka sa tingin mo? Ang pinuno. Kung ikaw ay isang pinuno, maglalakas loob ka bang lumaban sa akin upang malutas ang issue? Ang mga matatalas na sword light ay kumikislap sa mga mata ni Lin Fang. Ang kanyang mga salita ay kasing talas ng mga espada. Walang imak ang mga tao mula sa Tianqi. Noon pa man sila ay matatag na naniniwala kay Yu Tianji ngunit ginawa ni Lin Fang na pag-isipang muli ang kanilang posisyon, bilang isang pinuno, maglalakas loob ba si Yu Tianji na lumaban kay Lin Fang? Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 788, para sa katarungan. Patuloy na nakatitig si Yu Tianji kay Lin Fang. Gumawa siya ng ilang hakbang pasulong at sinabi, tama ka, ako, si Yu Tianji, ay dumating sa misteryosong mundo bilang isang pinuno. Ang mga tao mula sa Tianqi ay kailangang makinig sa aking mga utos. Nakatitig si Lin Fang kay Yu Tianji, ang kanyang mga puting damit ay kamakaway sa hangin. Mukha siyang bayani, malaya at walang tigil, natural. Ang malalakas na cultivator mula sa Tianqi ay hindi kailanman nagtanong sa kanyang sinabi, na para bang siya ang kanilang Diyos. Si Yu Tianji ang pinuno ng grupong Tianji ngunit siya rin ay itinuturing na pinuno ng lahat ng 7 grupo mula sa Tianqi. Balang araw siya ay magiging isang tunay na pinuno ng grupong Tianji, lahat ay makikinig at igagalang din siya noon. Lin Fang, tinanggap ka ni Tianqi at binigyan ka ng mainit na pagtanggap. Ang mga Snow Eagles ay ilan sa ating mga matatanda na hindi pumipigil sa mga tao na maging mamamayan ng Tianqi, ngunit hindi iyon nangangahulugan na tinatanggap kita. Hindi rin ibig sabihin na tanggap ka na ng 6 pang grupo. Ilang araw bago, nang pumasok ka sa misteryosong mundo, pinatay mo ang lahat ng tao mula sa grupong Tianshu. Sila ang unang nasaktan sa iyo, kaya pinatay mo sila at lubos kong naiintindihan. Gayunpaman, ang dalawang iyon ay nagnakaw ng mga mahalagang kayamanan, kaya ibibigay mo ang mga ito o kung hindi ay papatayin kita. Galit na galit si Yu Tianji. Ang mukha ni Yu Tianji ay puno ng pagpatay, hindi na niya sinusubukang itago ang kanyang tunay na intensyon. Gaano katawa-tawa, naalala ko ang sinabi ng matatanda noon. Kung ang sinumang tao mula sa Tianqi ay nakahanap ng isang mahalagang kayamanan, maaari nilang itago ito para sa kanilang sarili. Nagpapanggap kang leader ng Tianqi, baka hindi mo pa alam yun. Galit na sigaw ni Lin Fang. Si Yu Tianji ay pinipilipit ang mga salita para pilitin ang loika. Kung nakuha ni Tianqi Zhu ang isang mahalagang kayamanan, o isa sa mga tao nito, hindi ko susubukan at lalaban para makuha sila. Ngunit, gaya ng nasabi ko na, kahit tinanggap sila ng mga matatanda ng Tianqi, hindi ibig sabihin na tinatanggap ko na sila. At saka, sino sila para makuha ang mga kayamanang iyon? Kahit na gusto talaga nilang sumali sa Tianqi, hindi magbabago ang isip ko. Sabi ni Yu Tianji. Pagkatapos ay nagpatuloy siya. Hindi sila kwalipikadong gumamit ng gayong mga kayamanan, ngunit ang kupito para sa akin. Hindi ako magdadalawang isip na ipaglaban ang layuning iyon kahit na medyo madumihan ang damit ko. Lahat para sa imperyo. Sabi ni Yu Tianji mag-isa habang hinihimas ang dibdib gamit ang kamay.
Kahit na kailangan niyang pumatay, o sumalungat man lang sa kagustuhan ng matatanda, hindi siya magdadalawang isip. Lalaban siya, ganyan siya at mas determinado siya ngayon kaysa dati. Isang kargada lang. Bakit hindi mo aminin na ikaw ay motibasyon lamang ng iyong mga pansariling interes? Gusto mo ang lahat ng kayamanan para sa iyong sarili. Sabi ni Lin Feng habang ang kanyang buong katawan ay naglalabas ng matatalas na sword energies. Galit na galit siyang sumigaw. Walang kwenta ang pag-uusap ng sobra, mag-away tayo. Sinasabi mo na gusto mong parusahan ng mga nagtataksil kay Tianqi, sa parehong paraan, ako, si Lin Feng, ay kumakatawan kay Tianzuan. Pinapatay ko rin ang mga traidor na katulad mo. Ang Tianzuan ay isang ugat ng Tianqi, bakit kami makikinig sa iyong mga utos? Walang takot si Yu Tianji nang maramdaman niya ang lakas ng pakikipaglaban ni Lin Feng. Alam kong natanggap mo na ang mga tagubilin ng tatlong matatanda, at napakalakas mo. Level 6 na ang sword intent mo. Sa katunayan, nagustuhan kita. Kung ikaw ang nagnakaw ng mga kayamanan baka hindi ko subukang nakawin ang mga ito. Sa tingin ko maaari kang bumangon sa loob ng Tianzuan, gayunpaman, dahil pinoprotektahan mo ang dalawang iyon, nagkaroon ng tensyon sa pagitan mo at ako. Kung matalo ka, hindi kita papatayin. Gayunpaman, ang dalawang iyon ay kailangang ibigay ang mga kayamanan na kanilang ninakaw. Dahan-daang sinabi ni Yu Tianji, na parang may tiwala sa sarili. Paano kung matalo ka? Sigaw ni Huang Fulong. Talo. Sabi ni Yu Tianji, nakangiti sa malamig at hiwalay na paraan. Sinulyapan niya ang 5 tao sa ibabaw ng kuweba at sinabi. Sa lahat ng mga tao sa 7 nyebe na taluktok ng Tianqi, bukod sa iyo, sino ang mga ngahas na sumuway sa aking mga utos? Ayaw nila dahil ako ang pinuno nila. Ako ang pinuno ng pinakamataas sa 7 Snowy Peak, ang Tianji. Paano ako, si Yu Tianji, matatalo? Sa palagay mo ba ay ganoon kadaling maging pinuno ng Tianqi? Si Yu Tianji ay tila sobrang kumpiyansa. Si Lin Feng at ang iba ay nakatingin sa kanya. Sa katunayan, ang Tianqi Empire ay isang imperyo na may katamtamang kalidad, salamat sa hindi kapani-paniwalang pagkakaisa ng mga miyembro nito, mayroon itong mahusay na reputasyon. Ang mga manyab na taluktok ng Tianqi ang bumubuo sa kaluluwa ng imperyo at si Yu Tianji ay isa sa mga batang pinuno nito. Baka sa hinaharap, si Yu Tianji ang talagang magiging pinuno ng imperyo. Parang napagtanto ni Lin Feng at ng iba pa na minamaliit nila si Yu Tianji. Bukod dito, alam ni Yu Tianji na si Lin Feng ay may 3 zone na guro, alam din niya na ang sword intent ni Lin Feng ay level 6. Pero, hindi naman siya mukhang natakot. Ang tanging nakikita ng isa ay ang kanyang battle energy na nag-aapoy sa buong katawan niya. Gayunpaman, kahit na hindi natakot si Yu Tianji, matatakot kaya si Lin Feng. Naglalabas din siya ng battle energy. Sa maikling panahon na ginugol niya sa rehiyon ng Tianqi, nagpractice siya ng paglilinang at maraming natutunan. Kasama ng kaalamang nakuha sa misteryosong mundo, madaling mapatay ni Lin Feng ang mga tao sa ika-9 na layer ng Zuanqi. Matagal na siyang hindi nagkaroon ng mahirap na laban. Patuloy kang mangarap, sinasabi mo na kapag nanalo ka ay makukuha mo ang mahalagang kayamanan. Pero kapag tinanong ka namin kung ano ang mangyayari kapag natalo ka, sa tingin mo sapat na ang pag-reply na hindi ka talo. Paano kung sinabi lang ni Lin Feng na hindi rin siya magpapatalo? Galit na galit si Huang Fulong, napapaligiran siya ng mga alon ng enerhiya. Dragon energy ay dumadaloy sa iyong mga ugat. Hindi ko akalain na ang Tianqi ay bubuo ng napakaraming henyo, gaano ka Jose. Nasabi ko na dati, kukunin ko na lang yung 2 treasures na bagay sa akin, hindi kita papatayin. Kung matalo ako, wala akong item na ibibigay sa iyo, kung hindi, ibibigay ko sila kay Lin Feng. Kalokohan, nagpapanggap ka na pinuno kaya ibig sabihin pinuno ka. Sino ang kumikilala sa iyo? Sabi ni Huang Fulong sa isang mapanghamak na paraan. Lahat sila. Kung mananalo si Lin Feng laban sa akin, isinusumpa ko na simula ngayon, si Lin Feng ang magiging pinakarespetadong binata ng Tianqi. Sabi ni Yu Tianji. May gustong sabihin si Huang Fulong ngunit narinig niyang sinabi ni Lin Feng. Sumasang-ayon ako. Si Lin Feng at Yu Tianji ay napapaligiran ng enerhiya ng labanan na lumiligid sa mga alon, na handang lumaban. Nakaka-excite. Nakangiting sabi ni Yu Tianji. Sinulyapan niya ang iba, kumikislap ang mga mata sa malamig na paraan habang sinasabi, kung mag-aaway tayo, natatakot akong hindi manatiling kalmado ang ibang tao. Mga taga-Tianqi, makinig kayo sa akin, iniuutos ko sa inyo na protektahan ang 2 kayamanang iyon upang makuha at magamit ko sila pagkatapos. Bahagyang tumanggo ang malalakas na cultivator ng Tianqi. Walang sumalungat sa kanya, lalo na ang lahat ng mga pinuno mula sa Snowy Peak ng Tianqi. Bawat taon, natuto silang lahat sa isa't isa sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan, sila lang ang nakakaalam kung gaano kalakas si Yu Tianji. Para sa iba, hindi maarak ang kanyang lakas. Nakakagulat, medyo may tiwala ka sa iyong sarili. Sabi ni Lin Feng na ang katawan ay napapalibutan ng matatalas na enerhiya. Kaagad silang inutusan ni Yu Tianji na ingatan at protektahan ang 2 kayamanan para sa kanya, labis siyang nagyayabang. Sinulyapan ni Lin Feng ang karamihan at napansin na lahat sila ay mukhang hindi mapakali. Kung lalaban siya kay Yu Tianji, mababaliw ang iba at susubukang nakawin ang mga kayamanan ni Jun Moshi at Yun Feiyang.
Tumingin si Lin Fang kay Jun Moshi at sa dalawa pa at sinabi. Ano ang pakiramdam mo? Parang gusto kong uminom ng alak. Sabi ni Jun Moshi habang nakangiti. Ang kanyang nakasisilaw na gininto ang balabal ay kamakaway sa hangin. Talaga, alak. Sabi ni Yun Fei Yang, nakangiti din. Kahit na siya ay nasugatan, siya ay mukhang malaya at walang pidgel gaya ng dati. Isang malakas na hangin ang nagsimulang umihip, at ang mga ulap ay tumataas. Si Huang Fulong ay humadjadjak sa isang hanggal na paraan. Tumingin si Lin Fang sa kanyang grupo ng mga kaibigan at ngumiti sa napaka-ringdol na paraan. Pagkatapos ay sinabi niya, na mukhang natutuwa. Ikaw, ang alak. Bahagyang gumalaw si Tang Yuyu, ang kanyang kamay nang lumabas ang maraming hot unit flasks. Alam niya na nasiyahan si Lin Fang sa pag-inom ng matapang na alak, kaya naghanda siya ng maraming flasks mula sa Dragon Mountain Empire. Kinuha nila ang mga prasko at mukhang excited. Nagkaroon sila ng pagkakataong mag-inuman ng magkasama, ang galing. Nanumpa kami kay Kiao Fang ng pagkakapatiran bilang mga cultivator. Ngayon, ako, si Lin Fang, at lahat ng aking mga kapatid, sa parehong paraan, ay mag-aalok ng isang engrandi at kamanghamanghang palabas. Iinom tayo ng masaya at papatay ng buong puso, cheers. Sigaw ni Lin Fang habang itinataas ang kanyang prasko sa hangin. Nabasag ang prasko at lumitaw sa hangin ang malakas na alcoholic hot unit. Ibinuka ni Lin Fang ang kanyang bibig, biglang sinimulan ang pagsipsip sa likido. Sa isang iglap, lahat ng alak ay umaagos sa kanyang lalamunan. Ang malakas at maanghang na alak ay may napakasarap na lasa. Kahit na hindi alam ng iba kung sino si Kiao Fang, ngunit nakaramdam din sila ng kasiglahan at sigla, gusto nilang maghari ang hustisya sa mundo. Itinaas nila ang kanilang mga prasko na puno ng alak, tinatamasa ang matapang na alak na nag-iwan sa kanila ng kagalakan, malaya, walang pidgel at nagsasarili. Ang buhay ay maikli at mahirap, lalo na ang malupit na mundo ng paglilinang, pinagkaitan ng mga damdamin. Walang nakakaalam kung kailan naging katanggap-tanggap ang pumatay ng iba para sa pansariling interes ng isa. Ang pagkakaroon ng ilang matalik na kaibigan, ang masayang uminom at magkatay ng iba ng magkasama, hindi ba magandang paraan iyon para makasama ang mga kaibigan? Cheers! Masayang sigaw ng 5 magkakaibigan. Sila ay tumingin walang kapantay at kahanga-hanga. Ang daming nakatingin sa kanila habang umiinom sila. Hindi nila maiwasang makaramdam ng kakaiba, sa isang banda, nagseselos sila, sa kabilang banda, nalulungkot sila. Ang mundo ay hindi mapakali, ang mga personal na interes ay parang matalas na espada, at ang pagpatay sa mga tao ay abstract. Ang masayang uminom ng alak at pumatay ng iba kasama ng mga kaibigan ay isang bagay na bihira at mahirap makamit. Ang ilang mga tao ay ginugol ang kanilang buong buhay sa pagsisikap na maging mas mahusay na magsasaka. Sinisikap nilang maging mahusay sa larangan ng paglilinang, sinisikap nilang maabot ang tuktok ng isang abstract at hindi madaling unawain na larangan. Sa huli, hindi nila ito pinagsisihan. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 789, ang 7 liwanag ng bituin. Ang alak ay dumadaloy sa Lin Fang at sa iba pa, ang kanilang mga katawan ay parang nasusunog. Medyo masakit. Art. Matagal na humagulgol si Wang Fu. Ang lakas ng alkohol ay mabilis na nawala. Laban. Mag-away tayo. Malakas na sumigaw sina Jun Moshi at Yun Fei Yang. Ang tunog ng mga sinaunang tambol ay patuloy na umaalingaw-ngaw, ang gintong balabal ay nakasisilaw, ang hangin ay napuno ng lakas ng labanan. Siguradong madudumihan ng dugo ang lupa. Tumingon si Lin Fang at tumingin kay Yu Tianji. Napapaligiran siya ng hindi kapani-pani walang liwanag ng espada na kayang lipulin ang lahat. Mukhang all-conquering, si Lin Fang ay tila kaya niyang pumatay ng sinuman. Laban. Sabi ni Lin Fang habang pasulong. Tila marilag, ang liwanag ng espada ay tumataas sa kalangitan. Tila ang kanyang katawan ay naglalaman ng 1,000 sumisipol na mga espada na handang saktan ang kalangitan. Nakakatakot. Isip ng karamihan habang nakatitig sa kanya. Si Lin Fang ay napakalakas. Gaya ng inaasahan, level 6 talaga ang kanyang sword intent. Sa kanyang lakas, maaari na siyang tukuyin bilang isang bayani. Ang problema lang ay hindi niya alam kung gaano kalakas si Yu Tianji. Malamang na hindi mabibigo ang batang pinuno ng Tianqi. Ang bawat miyembro ng Tianqi ay nakatitig kay Lin Fang. Wala sa kanila ang makakatalo kay Lin Fang. Higit pa rito, madaling patayin ni Lin Fang silang lahat ng sabay-sabay. Walang sino man ang makakalaban sa kanyang level 6 sword intent. Pagkatapos ay tumingin sila kay Yu Tianji na parang sinusubukan nilang makita siya. Hindi nila alam kung gaano siya kalakas. Sa pagitan niya at ni Lin Fang, sino ang mananalo? Kung mananalo si Yu Tianji, magiging kanya ang 2 kayamanan. Kung isasaalang-alang ang kanyang lakas, kung nanalo si Yu Tianji at nakuha ang 2 kayamanan, siya ay magiging napakalakas. Siyempre, kung matalo si Yu Tianji, tatanggapin ba niya talaga si Lin Fang bilang kanilang pinuno, na iginagalang ng maraming tao sa bundok ng Tianzuan? Matatalo si Yu Tianji, nakakaubos siya ng star energy. Ang kanyang lakas ay dapat na walang katapusan. Kahit na ang sword energy ni Lin Fang ay napakalakas, matatalo pa rin siya kay Yu Tianji. Naisip ng karamihan. Malaki ang tiwala nila pagdating sa kakayahan ni Yu Tianji. Siya ay batang pinuno ng Tianqi at hindi pa nila narinig na natalo siya sa anumang labanan. Grr. Grr.
Isang walang katapusang dami ng sword chi ang lumipat patungo kay Yu Tianji. Hindi pa man ito nakakarating sa kanya ay parang nahati na siya nito sa kalahati. Niebe! Sigaw ni Yu Tianji. Sa isang iglap, tila ang buong paligid ay nagmetamorphosing sa isang walang hangganang larangan ng niebe. Ang mga snowflake ay dahan-daang bumagsak mula sa langit at ang lupa ay natatakpan ng isang layer ng yelo. Ang tanawin ay mukhang marilag. Sword Intent. Level 6. Ang mga tao ay namangha. Ang Sword Intent ni Lin Feng ay level 6, iyon ay hindi kapanipaniwala. Ngunit ang Snow Intent ni Yu Tianji ay level 6 din. Kaya niyang mag-freeze ang earth at ang langit. Boom! Malakas na nakatatak si Lin Feng sa lupa habang ang isang nakakatakot na espada na si Qi ay bumangon sa anyo ng marahas na alon, lahat ito ay gumagalaw patungo kay Yu Tianji. Ang Snow Intent ni Yu Tianji ay level 6 ngunit si Lin Feng ay tila hindi nag-aalala. Patuloy siyang naglalabas ng hindi kapanipaniwalang dami ng enerhiya na bumagsak sa kalangitan. Kung tutusin, kung hindi naging malakas si Yu Tianji, hindi magiging masaya ang pakikipaglaban sa kanya. Ang mga snowflake ay lumulutang sa paligid, ang mga bagay ay napakalamig. Parang nilalamig ang buong mundo. Ang nakakatakot na espada na si Qi ay tila nakaharang at nagyelo. Nang malapit na ito kay Yu Tianji, tumigil lang ito sa paggalaw hanggang sa mawala. Gaano kalakas? Hindi ko kayang lumaban sa kanila. Kailangan kong nakawin ang mga kayamanan habang lumalaban pa sila, kung hindi, hindi ako magkakaroon ng pagkakataon mamaya. Iba-iba ang iniisip ng mga tao sa karamihan. Hindi ka panipaniwala sina Yuan Fei Yang at Jun Moshi noong ginamit nila ang sinaunang kampanilya at robe, gaano kaya kitakat kung ang mga bagay na iyon ay mapupunta sa kamay ni Lin Feng at Yu Tianji. Walang sino man ang makakalaban sa kanila. Ang mga nakakatakot na alon ng enerhiya ay sumasabog at gumugulong sa kapaligiran, na nagsasama-sama. Ang mga taong iyon ay tiyak na dumating sa misteryosong mundo upang magnakaw ng mga kayamanan, ngayon ay nagkaroon sila ng pagkakataon. Paano nila na-miss ito? Mamatay. Boom boom boom. Mabilis na bumangon ang isang nakamamatay na Qi at tila nasusunog ang kapaligiran. Si Jun Moshi at ang iba ay naghanda ng kanilang sarili kanina, hindi nila kailangan ng sinumang tumulong sa kanila. Si Jun Moshi ay napapaligiran ng nakakasilaw at kumikislap na gintong liwanag. Si Yuan Fei Yang, mukhang mapanakop sa lahat gamit ang sinaunang kampana na umalangaw ng malakas. Si Huang Fulong ay napapaligiran ng Dragon Qi at winalis ang lahat ng mga hadlang. Ginagamit ni Tang Yuyu ang kanyang agility technique, mukhang maganda at maliksi habang siya ay pinakawalan din ng mga kamao na puno ng napakalakas na lakas. Sa isang iglap, tila isang malaking digmaan ang nagsimula. Ang pagkakaroon ng pagkakataong makapunta sa mahiwagang mundo ay isang beses sa isang buhay na pagkakataon. Labanan ng pinakalayunin. Nasa gitna ng crowd fighting sina Lin Feng at Yu Tianji. Tila lumalakas si Lin Feng sa bawat hakbang niya. Ang kanyang sword energy ay umaagos hanggang sa himpapawid na tumatagos sa lahat. Sa sandaling iyon, ang buong kapaligiran ay napuno na ng lakas ng espada, tila walang katapusan at galit na galit, parang tsunami. Kahit na level 6 ang Snow Intent ni Yu Tianji, hindi nito mapigilan ang nakamamatay na sword energy. Ang mga snowflake ay patuloy na napunit. Si Yu Tianji ay hindi mukhang natakot, mukha siyang kalmado at solema. Pinagsalikop niya ang kanyang dalawang kamay, gumawa ng ilang kilos at itinuro ang mga ito sa langit. Sa isang iglap, parang 7 bituin ang naakit sa kanya. Naging mas maliwanag pa sila kaysa sa nakakapasong araw. Lumitaw ang 7 pattern ng bituin sa katawan ni Yu Tianji. Ginagamit niya ang kapangyarihan ng mga bituin. Mukhang nagulat si Lin Feng. Ang liwanag ng araw ay nahulog sa walang katapusang sword energy. 10,000 espada ang tumatagos sa lahat habang ang nakakasilaw na araw ay sumisikat ng mas maliwanag. Iyon ang perpektong pagsasanib ng layunin ng espada at apoy. Sword formula, patayin. Galit na sigaw ni Lin Feng. Isang espada ang gumapang sa kalangitan na parang bulalakaw. Ang walang katapusang bilang ng mga espada at apoy ay isa sa kapaligiran. Ang mga espada at nagngangalit na apoy ay sumalakay sa kapaligiran, ang nakamamatay na tunog na alon ay lumiligid sa hangin. Ang kapangyarihan na maaari kong maubos mula sa mga bituin ay walang katapusan. Sabi ni Yu Tianji, napakaliwanag ng 7 bituin na tila nagsanib. Sa kanyang harapan, ang mga ilaw ng bituin ay tumatawid habang sila ay naging isang nakasisilaw na pattern ng bituin na nagkakalat ng walang katapusang liwanag. Boom! Ang nakamamatay na espada at apoy ay bumagsak sa mga bituin. Hindi na may dilat ng mga tao ang kanilang mga mata. Kaboom! Isang malakas na tunog ang umalangaw. Sa 7 bituin, 3 ang nasira. Ang 4 na iba pa ay biglang tila hindi masyadong kumikinang sa isang segundo, ngunit pagkatapos ay nagsimulang muling sumilaw. Si Lin Feng ay natulala. Si Yu Tianji, tulad ng inaasahan, ay napakalakas. Napakahiwaga ng kanyang kapangyarihan. Kahit na hindi umasa sa tulong ng kanyang 6 na kaibigan, napakalakas pa rin niya. 3 bituin lamang ang nagawa ng apoy at espada ni Lin Feng. Ang mga bituin ay hindi kailanman masisira. Sabi ni Yu Tianji na parang kalmado at walang pakialam.
Ang apat na bituin ay nagpapakalat ng mas matangkad na mga ilaw na kumikislap ng magulo habang ang iba pang tatlong bituin, nakatatapos lang nawasak, ay muling lumitaw at nagsimulang magpakalat ng mga nakakasilaw na ilaw. Nagulat si Lin Feng, ang kapangyarihan ni UTNG ay talagang misteryoso. Ang mundo ng paglilinang ay talagang kakaiba. Hindi maintindihan ni Lin Feng ang lahat ng misteryo nito. Ang mga paraan upang maging isang makapangyarihang magsasaka ay walang katapusan. Mukhang hindi sila malakas. Naisip ni Lin Feng. Si Lin Feng ay kumbinsido na ang mga bituing iyon ay maaaring sirain. Sa katunayan, ang tatlong bituin na muling lumitaw ay hindi kasing lakas at kintab ng iba pang apat. Mamatay. Natapakan ni Lin Feng ang lupa at sa isang iglap, isang infinity of sword lights ang muling lumipat patungo sa starlight. Kaboom! Dalawang bituin pa ang nawasak. Sa 7 bituin, 2 lang ang kasing liwanag at nakasisilaw gaya ng simula. Si UTNG ay namangha. Hindi niya akalain na mauunawaan ni Lin Feng ang misteryo ng mga bituin. Siya ay tumingin malamig at hiwalay. Nakipagkamay siya nang magsimulang umikot ang 7 starlight. Pagkatapos ay bumagsak sila mula sa langit patungo kay Lin Feng. Gamit ang kapangyarihan ng mga bituin, direkta niyang sinusubukang apihin si Lin Feng, na ang kapangyarihan ng espada ay agad na hamina. Nakakatakot na lakas. Parang hindi niya matakasan ang starlights. Sinisira ng mga ilaw ng bituin ang kapaligiran, ang kanilang nakamamatay na chi ay napakalakas. Sirain. Sigaw ni Lin Feng habang nakataas ang isang daliri patungo sa langit. Ang isang hindi kapanipaniwala at lahat ng mapanakop na layunin ng espada ay pinalapot sa daliring iyon. Ang walang katapusang halaga ng layunin ng espada ay naging 2 espada na pagkatapos ay tumaga sa 2 natitirang bituin. Ang 7 bituin ay hamina ng husto. Break, break, break. Patuloy na sinuntok ni Lin Feng ang mga bituin habang ang napakalakas at nakakatunog na tunog ay kumakalat sa hangin. Pagkatapos ang 7 bituin ay naglahong parang buga ng usok. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 770, ang ultimate star power ni TNG. Gaano kalakas? Sigaw ng malamig na boses. Ang mga ilaw ng bituin ay nawasak habang ang lamig ay sumalakay sa kapaligiran. Itinaas ni Lin Feng ang kanyang ulo patungo sa langit. Lubhang maulap, hanggang sa sukat na walang kahit isang sinag ng sikat ng araw ang maaaring tumagos. Biglang napagtanto ni Lin Feng kung gaano siya kalamag. Si UTNG ay nasa himpapawid, ang palad ng kanyang kamay ay nakabuka at nasa itaas ng kanyang ulo na may napakalaking snowy na bundok na nakapatong dito. Sa sandaling iyon, si UTNG ay nagmukhang Diyos ng yelo at nyebe. Inalagalog niya ang kanyang braso at ang maniebing bundok ay bumagsak kay Lin Feng, naglalabas ng mga dumadagandong na tunog. Maraming tao ang nakaramdam na parang sila ay nasusuka, sinundan nila ng kanilang mga mata ang maniebing bundok ni UTNG. Nakabuka ang kanilang mga bibig, walang imak at nagtataka. Ang TNG Empire sa una ay ang pinakamahinang middle quality na imperyo, ngunit ito ay unti-unting nakakuha ng prestihiyo at naging maimpluwensyang. Ang mga batang magsasaka nito ay tunay na mga henyo. Si UTNG, isa sa mga batang leader nito, ay napakalakas. Maaari siyang gumawa ng Snowy Mountain Rice at gamitin ito para salakayin si Lin Feng. Crush. Galit na sigaw ni UTNG. Bumagsak ang manyab na bundok patungo kay Lin Feng. Tila ang anumang bagay sa paligid ng bundok ay magyayelo, si Lin Feng ay madudurog lamang sa pamamagitan ng presyon. Boom! Nahulog ang nyebe na bundok. Ramdam ni Lin Feng ang napakalaking pressure sa kanyang ulo. Nakatitig siya sa maniyabing bundok na nakasuspine sa itaas niya. Isang liwanag ang nagsimulang umikot sa kanyang katawan, ito ay ang lakas ng Heroka. Si Lin Feng ay naging isang demonyong estatwa, itinaas ang kanyang 2 kamay, na tila kayang suportahan ang buong kalangitan. Boom! Isang napakalakas na tunog ang kumalat sa hangin, ang lupa at langit ay nanginginig. Sinasalakay ni Lin Feng ang manyab na bundok ngunit patuloy itong inaapi siya. Pakiramdam niya ay madudurog siya hanggang sa mamatay. Tumalon si UTNG sa nalalatagan ng nyebe na bundok at patuloy na tinapakan ito ng marahas. Ang isang napakalaking dami ng pisikal na lakas ay patuloy na dumadaloy pababa sa bundok, na ginagawa itong mas mabigat. Si Lin Feng ay inilibing sa ilalim ng bundok na iyon, imposibleng makita kung nakaligtas siya o hindi. Maraming tao ang tahimik na nanood sa labanan, ang maniyabing bundok na iyon ay hindi kapanipaniwala. Ang paggamit ng bundok para salakayin ng mga kaaway at ilibing sila ay isang napakalakas na paraan ng pakikipaglaban. Gotcha. Kumalat sa hangin ang ilang mga tunog ng pag-crack. Isang bitak ang lumitaw sa bundok at mabilis itong lumawak. Tila masisira ang buong bundok sa dalawa. Boom! Isang hindi kapanipaniwalang demonyong si Chi ang bumangon patungo sa vault ng langit. Biglang tumalon si UTNG sa langit. Nakita niya ang isang demonyong silhouette na lumabas mula sa ilalim niya. Ang demonyo ay gumawa ng isang malaking butas sa manyab na bundok at tumataas patungo kay UTNG sa hindi kapanipaniwalang bilis. Ang lakas ng demonyong iyon ay napakapangit na tila kaya niyang sirain ang lupa at langit. Ilibing. Galit na sigaw ni UTNG. Ilang kamay ng nyebe ang inilunsad kay Lin Feng, gustong ilibing ni UTNG si Lin Feng kasama nila. Ang mga kamao ng nyebe ay patuloy na umaagos sa kalangitan kay Lin Feng. Gumawa ng ilang kilos si Lin Feng gamit ang kanyang mga kamay habang patuloy na umaagos ang lakas ng demonyo.
Ang kanyang lakas ay tila walang katapusan at hindi masisira. Sinalakay niya ang mga kamao ng nyebe, na sinira ang mga ito ng sunod-sunod. Sa wakas, muling lumitaw ang dalawang silhouette sa hangin. Nagkatitagan sina Lin Fang at Yu Tianji. Isang hindi kapanipaniwalang lakas ng labanan ang nakapalibot sa kanila. Nakikita ko na ginamit mo ang lahat ng iyong kakayahan. Sabi ni Lin Fang sa malamig at hiwalay na paraan. Ang 7 bituin ay dapat na hindi masisira ngunit nawasak sila ni Lin Fang. Pagkatapos ay ginamit ni Yu Tianji ang Snowy Mountain ngunit hindi niya nagawang patayin si Lin Fang gamit ito. Ano pa ang magagawa ni Yu Tianji para makipagkompetensya sa mananakop na espada ni Lin Fang? Mayroon akong isang huling paraan. Sabi ni Yu Tianji habang nakangiti ng kakaiba. Ang pangalan ko ay Yu Tianji, Lin Fang, ipapakita ko sa iyo kung bakit. Ipapakita ko sa iyo kung anong uri ng kapangyarihan ang maaaring taglayin ng isang batang pinuno ng Tianqi. Sabi ni Yu Tianji. Pagkatapos noon, itinaas niya ang kanyang kamay at sa isang iglap, 100 araw ang lumitaw sa langit. Ito ay ang ningning ng dakilang oso, na nagpapaliwanag sa daigdig. Ito ay kasing liwanag ng araw. Kaya gusto mong gamitin muli ang kapangyarihan ng mga bituin. Sabi ni Lin Fang sa same time na paraan. Ang mga kakayahan ni Yu Tianji ay talagang kakaiba. Itinaas ng mga mula sa Tianqi ang kanilang mga ulo at tinitigan ng mga makikinang na bituin habang bumubulong. Ang hindi maarok at banal na Tianji. Ang mga bituin sa langit ay lalong lumiliwanag. Mas maraming snowflake ang lumitaw sa harap ni Yu Tianji, nagninangning ang mga bituin sa mga snowflake na iyon. Mga bituin, mangyaring pahiram sa akin ang iyong lakas. Sabi ni Yu Tianji habang mataimtim na pinagdikit ang kanyang mga kamay, parang banal ang boses niya. Sa isang iglap, isang walang katapusang liwanag ng bituin ang namuo at naging isang nakakatakot na liwanag ng espada. Sa liwanag ng espadang iyon, nagliyab din ang apoy. Ang katawan ni Yu Tianji ay tila napapalibutan din ng ilaw ng demonyo. Ang liwanag na iyon ay malamig at napakalakas. Ang mga mata ng mga tao ay kumikislap sa pagkatulala. Tumiit ang mga balintataw ni Lin Fang. Ano ang nangyayari? Paano naging posible iyon? Ang layunin ng espada, isang napakalakas na lakas ng espada. Ang mga apoy na iyon. Ang apoy ng nakakapasong araw. Naroon din ang demonyong Qi, si Yu Tianji ay tila naging isang sinaunang demonyo. Si Lin Fang ay namangha at hindi makapagsalita, ang tatlong kasanayang iyon ay sa kanya. Maaaring hiramin ni Yu Tianji ang kapangyarihan ng mga bituin, na humiram ng lakas ni Lin Fang. Tumingin si Lin Fang kay Yu Tianji at nakitang nagsisimula ng magbago ang kanyang mga mata, mukhang masama ang mga ito, hindi katulad ng sa isang tao. Nakakatakot na kasanayan. Naisip ni Lin Fang na ang puso ay nagsimulang tumibok. Nagamit ni Yu Tianji ang kakayahan ng kanyang kalaban pagkatapos na makita sila. Ang kapangyarihan ni Yu Tianji ay hindi maarap, para siyang naging omniscient. Ang mga batang pinuno ng Tianqi ay, tulad ng inaasahan, natatangi at napakalakas. Ang mga batang pinuno ay hindi naman mahina. Ang mga ilaw ng apoy at espada ay namuo, sa loob ng liwanag na iyon ay may ilang mga ilaw din ng bituin. Isang nakakatakot na Qi ang sumipol sa hangin at nagkukondense. Tila ang pag-atake ni Yu Tianji, sa pagkakataong ito, ay tiyak na matatalo si Lin Fang. Nagsimulang tumakbo si Yu Tianji na parang baliw kay Lin Fang. Kinailangan ni Lin Fang na gumamit ng mas malakas na pag-atake kaysa sa lahat ng mga pag-atake na ginamit niya, kung hindi, siya ay matatalo. Si Yu Tianji ay mananalo ngayon. Ilang mga tao sa karamihan ng tao bagaman habang nakatingin sa mga silhouette sa kalangitan. Wala nang suspense, masyadong makapangyarihan si Yu Tianji. Ang kanyang kapangyarihan ay hindi maarap. Sa sandaling iyon, ang lahat ay namangha at namangha sa kapangyarihan ni Yu Tianji. Akala ng lahat ay tapos na ang labanan at hindi na mananalo si Lin Fang. Walang paraan na makakagamit siya ng mas malalakas na pag-atake kaysa sa mga ginamit niya lang, imposible iyon. Tinitigan ni Lin Fang si Yu Tianji sa isang kalmado at solemne na paraan. Naabot na ni Lin Fang ang puntong hindi na makabalik, ang tanging magagawa niya ay lampasan ang kanyang sarili at lumaban. Pinaikit ni Lin Fang ang kanyang mga mata. 81 pattern ng ugat ang lumitaw, kung saan damaloy ang mga enerhiya sa kanyang utak. Ang bawat pattern ng ugat ay naiiba mula sa susunod. Isang nakakatakot na nakamamatay na sword energy ang lumitaw sa paligid ni Lin Fang at nagsimulang umikot ng may hindi kapani-paniwalang bilis. Napuno ng sword lights ang kapaligiran. Tila may milyon-milyong galit na mga espada sa himpapawid, para bang isang bundok ang gumuho, na para bang ang mga dagat ay nabaliw. Isang tunay na henyo. Si Yu Tianji ay nakatingin pabalik kay Lin Fang. Hindi niya akalain na si Lin Fang ay mananatiling walang takot sa sitwasyong ito, at higit pa doon ay makakapaglabas ng ganoong nakakatakot na lakas ng labanan. Lin Fang, huwag kang mag-alala, hindi kita papatayin. Pareho tayong kabilang sa Tianqi, at ako ay isang batang pinuno. Pwede kang maging vice leader ko. Sama-sama, maaari tayong maghari sa rehiyon ng Gan. Sabi ni Yu Tianji na parang walang pakialam bago idinagdag. Mag-ingat. Ang espada ay tumunog na galit, ang apoy ay nag-aalab, ang demonyong si Qi ay gamulong sa kapaligiran, ang mga bituin ay nakasisilaw, ang yelo ay nagyayelo sa lahat. Si Yu Tianji ay naglalabas ng 5 uri ng enerhiya ng sabay-sabay.
Sa isang iglap, ang naglalakihang mga ilaw ng espada na puno ng enerhiya ng apoy ay inilabas sa kalangitan. Si Lin Fang ay hindi nakatutok, ang kanyang hindi mabilang na mga espada ay naging isang ngunit hindi ito umatake. Nanatili ito sa harapan niya, sa kanya. Nagsimulang mag-apoy ang katawan ni Lin Fang. Pagkatapos ay nawala siya, at kung saan siya nakatayo ay lumitaw ang isang espada. Tila may isang tao sa lahat ng mananakop na espada na iyon. Si Lin Fang, sa unang pagkakataon, ay naging isang tunay na espada.